Good morning. So ayan, biyahe ulit tayo. Yan. So ayan, ito yung setup natin ngayon. So biyahe tayo ng papunta ng Real Quezon. So ayun nga. Yan. So medyo full pack tayo. Full on vlogging setup tayo ng camping. Yan. Secure lang natin itong mga tali-tali. Ayan. Okay. So ayan. Ayan na tayo. So ayan, medyo tanghali na tayo. Pero yun naman, 2 PM pa naman yung check-in natin doon. So ang pupuntahan natin ngayon is Camp Awol. Yan, sa may Real Quezon. So yan, mula dito sa San Pablo, babiyahe tayo ngayon. So yan, mga 12 tanghali. 12 na tanghali tayo nakabiyahe. So 2 PM yung check-in natin doon. Yan, sana maabot tayo ng alas 2 para mahaba-haba yung oras, kasi medyo maaga yung check-out naman natin bukas. So dito kasi sa Camp Awol, 2 PM ang kanilang check-in, tapos 11 AM naman yung kanilang check-out sa kinabukasan. Yan, so overnight stay yon. Yan, so today is Sunday. So magsa-Sunday Monday tayo para hindi masyadong kasagsagan ng dami ng tao doon. Yan, dito tayo ngayon San Pablo. So liliko tayo dito sa kaliwa, papunta tayo ngayon ng Calauan, Laguna. Then ayan, diretso tayo sa Santa Cruz, punta ng Lumban. Yan. So sa Maypami tayo lulusot. So yan, bayan tayo San Pablo. Pababa naman tayo ng Calauan, Laguna. So ayan, bayan na tayo ng Calauan. So from San Pablo, pagbaba, kanan lang tayo. Hindi tayo diretso na papuntang Bae. Diretso na tayo papunta ng Victoria. Yan. So kanan. Pag kumaliwa ka naman dito, may lusot yan papunta ng I think sa San Felix, punta Santo Tomas, Batangas. Yan. So tayo dito tayo sa may kanan. Yan, dire-diretso lang to.
Ito naman, pag dinire-diretso mo yung kalsada na to at hindi ka liliko na papunta ng Victoria, ang lusot mo naman ito is papunta ng Nagcarlan. So yan, may daan na dito ng Nagcarlan, then Liliw. So tayo dire-diretso, then kakaliwa tayo papunta ng Victoria. Yan, Victoria, Laguna. So ayan, dito kakaliwa na tayo sa Victoria nga. Tapos yan, pag diniretso yan, paakyat yan ng Nagcarlan. Deja vu, I just been in this place before. So ayan, dito na tayo ngayon sa may Victoria. So ayan yung bibe. Yan. So ayan yung landmark dito, yung mga bibe na yan. Yan, dito kayo makakabili ng masarap na itlog na pula o itlog na maalat. So ayan, Pila, Laguna. So yung arko nila. Kung bago lang to Dito maganda pa sa parte na to ng Pila, Laguna. Ayan, medyo mapuno. Yan, so ayan, bayan na tayo ng Santa Cruz. Yan, Santa Cruz, Laguna. So next na dadaanan natin yung Pagsanhan. So quarter to 1 na. Kaya malamang late na tayo makarating sa destination natin. Okay, so ayan, bayan na tayo ng Pagsanhan. So ito yung lumang arko ng Pagsanhan. Yan, ito landmark dito sa bayan ng Pagsanhan. Yan. So ayan, pagdating nyo dito sa may simbahan ng Pagsanhan, kakaliwa lang tayo. Yan, papunta to ng Lumban, Laguna. Tapos yung pakanan naman doon, ayun yung daan ng Tolokban, Quezon. Yan, dadaan kayo ng Iting Luisiana, Maayhay. Yan, papunta ng Lukban. Ito naman, tatahakin natin, papunta ng Lumban, Laguna. Yan, so ayan, ito yung boundary ng Lumban at saka ng Kalayaan. Yan, so yun nga, dito madalas magpa-picture. Yan, sa marker na to. Yan, tapos andyan yung view ng Laguna de Bay. Yan, so ayan, paglampas lang ng konti, yan, Kalayaan na. Yan, welcome to Kalayaan. Yan. So ito nasa kaliwa natin, yung malapad ang bakod. Ang alam ko niyan is hydroelectric power plant yan. So may malaking tubo na dumadaan yung tubig kasi yung i-generate ng electricity. Laguna. So medyo nalan lang tayo ng konti doon. Pero yan, fightin na tayo. Deja vu, I just been in this place before. Yan, mukhang maulan sa dulo, pero sana huwag naman tayo abutin yan.
Yan, so dito kami ngayon sa loob ng bayan ata ng Paite. So hindi passable dun sa mismong highway gawa ng baha, medyo mataas. Yan, so dito kami pinadaan. So ayun nga, kung mapapadaan kayo dun ng tag-ulanan, talagang binabaha doon. Yan, so ayan, may signage naman doon sa highway mismo sa may tulay kung galing kayo ng Pagsanhan na flooded nga yung kalsada, tapos may arrow naman kung saan papunta yung ikot o yung other way. Kaso nga lang ito sa loob, wala masyadong nakikitang mga signage. Kaya ang ginagawa ko nila, sumusunod lang ako doon sa karamihan ng mga sakyan. So malamang doon din lang naman yung labas ng mga to eh. Yan. Kaya sunod lang tayo. Yan. Yan, so loob nga tayo ng bayan ng Paite. So ayan, update lang. Tumagos na tayo ng Pakil Laguna from Paite. Yan, so dito na yung labas natin. Yan. So malayo yung tinagosan natin, lampas na ng Pakil. So malamang tomorrow pag ano natin, dito na rin tayo dadaan. Yeah, so may konti-konti pang baha dito, pero kung dito nga nagbaha ay malamang nga medyo malalim yung anong yun, yung baha doon sa may parte ng Paite. Yeah, so yan, biyahe na ulit tayo, mag alas 2 na. Deja vu, I just been in this place before. Pakil pa lang tayo. So syempre dadaan pa tayo sa may PAMI para bumili ng ano, ng ibang supplies na kulang natin. Yan. So eto na tayo, pakil tayo from PAMI. So papunta na to ng Real. So hindi na ako nakapag-video doon sa may kanto ng PAMI. Medyo umulan kasi. So doon kung sakali man na may mga kulang kayo na gamit o sangka, pwede na kayo mamili doon, may tindahan doon. Tapos may 7-Eleven din sa may kanto. Kaya kung sakali may kulang, hindi naman problema. Tapos kung sakaling tubig, yan, may water refilling station na malapit doon sa kanto. Nasa kaliwang part siya pagpapunta na ng ano, ng Camp Awol. So ilang metro lang yung mula doon sa kanto, makikita nyo na agad yung water refilling station na yon. So kami kasi nagpa-refill na lang, so may dala kaming yung water bag. Medyo may kamahalan din daw kasi yung tubig sa may Camp Awol. Maganda sana na doon na lang bumili para wala na masyadong bitbit. Kaso nga lang, on the budget tayo, kaya pa-refill na lang muna ako. So 13 pesos lang yung pa-refill doon sa water bag na ito. Niyan ako sa screen. Yan. Camp Gilmore. Hindi pa dito. Tumalayo pa tayo, iba pala yun. Doon pala yung Camp Gilmore. So malayo-layo din yun. So ayan nga, mula doon sa kanto ng PAMI, paakyat dito sa Camp Awol, siguro mga kulang-kulang 1 oras. Depende na sa takbo ninyo. Medyo hindi rin ganun kasi kagandaan yung kalsada dito. Yan. Tapos ingat din yan sa mga ano kasabay. So ruta to ng biyahe ng bus, Pareal. Kaya ingat-ingat sa pagdadrive dito. Kaya katulad yan isang grupo din yata itong mga to, kung may pinuntahan man yan dito or dumaan lang. Yan, katulad yan medyo hindi maganda yung kalsada. Talagang bako-bako. Although dito naman medyo may ayos naman yung mga yung ibang parts, pero may mga bigla-biglang sumusulpot nga na lubakan.
So kung napapansin nyo, medyo basa kalsada, mukhang kakatapas lang ng ulan dito. Kaya kung sabi ko nga, inulan kami doon sa baba, sa may kanto ng PAMI, yung sa intersection papunta dito. Yan, biglang putol. Buti dahan-dahan lang tayo. Kaya ako masyado magbabad sa kanan din ng kalsada eh. Daming aso, hindi mo alam kung ano yung mga nakabalandra. Pero yun nga, problema dito sa gitna ng kalsada, ayan oh, grabe. Kaya ingat-ingat lang. Yan oh, mga aso sa kalsada. Kaya ang kalaban ng mga nakamotor eh. Okay, gilid muna ulit tayo. Huwag lang masyadong kagilid, medyo mag-green, baka madulas. Wow, ayan oh. Shit eh. Mukhang malakas yung uulan na yan ah. Sasalubungin namin. Yan, so kung hindi kami makakapag-video, ayun, alam nyo na, medyo maulan o lumakas ang ulan. So dito pala medyo umaambon-ambon na. Medyo malayo-layo pa tayo. Umuulan na nga. So ayan, dito na tayo. So mag-set up na lang muna tayo, medyo hinapon ng dating. Ito na lang pate, padala na lang. Ito na lang po sa inyo. Welcome ko na lang po ng iba. Ayun po sir, bang po. Yan. Yeah. Yan, silang natin yung ano. So ayan, lakad muna tayo. Ayan. Medyo mahaba-haba yung lakaran to.
Yan. So, need yun ng energy dito. Kung marami kayong dala tulad namin. So, yung setup ko kasi syempre pang ano yan. Vlogging setup. Kaya medyo maraming gamit. Pero kung magsasolo lang ako at saka pang relax camping, mas lesser yung gamit na dala ko. Tsaka yun nga, syempre pang vlog, pang content. Kaya medyo maraming dala. Yan. So may mga steps naman dito na ano, hindi pa naman siya madulas. Yan. So ang dala ko ngayon is yung tail bag na talagang medyo may kabigatan kasi nga ang laman nito is yung tent, yung tarp, yung lamesa, ano pa nga ba, basta punpuno to, medyo maraming bitbit. So yan, medyo madigim kasi medyo nag-uulan. Yan. Oops, magalaw. Yan. So ito na yung sa car camping area. Yan. So talagang tatawid ng ilog. Yan. Kami naman is platform. So medyo malayo-layo pa mula dun sa ano, mula sa entrance. Talagang magbibit-bit ka. Yan. So ayan yung area para sa car camping. Yan, hindi natin pinili dito kahit although pwede naman mag-set up. Kasi nga medyo umuulan. Sabi ko baka abutan ng malakas na ulan magbaha. So pero medyo okay naman. Hindi ko lang alam kung gaano kalakas yung inulan dito. Pero ayan, hindi naman siya nagsasanaw. Lahat kumadulas. Sige po, thank you po. Yan. Yan. So medyo malayo pa talaga. Platform kasi yung kinuha natin. So meron siyang latag. Meron siyang wooden platform. Yeah. Yeah. Yan. Ganang kalaki yan. Kaya medyo may kabigatan. Yan. Lipat naman sa kabila. Yan. Ay, ako. Ang haba pa, doon pa. Napakalayo.
Ay. Yun na. So doon sa may parting doon kami. Ang layo. Napasubo tayo sa lakaran. Ang bigat pa naman. Okay, yeah. Yan. So orasan natin dito ang gaano katagal na marating yung ano. Ay. Mabagal lang nga kasi nga may mabigat tayong dala. Hinihingal ako. Pahinga muna ulit. So ayan, ito yung swimming area. So medyo malalim naman siguro dito. Hindi siya ganun kalinaw kasi nga syempre nag-uulan ngayon. Expected naman sa mga ilog. Basta maulan, medyo lumalabo ang tubig. Pero dito kagandahan, unlike sa ibang ilog, kaya talagang nagkukulay brown o nagiging chocolate. Pero dito hindi naman masyadong nagkukulay brown. Tsaka kita pa rin naman yung mga mga bato sa ilalim. Yan. Medyo hazy lang yung water. Hindi ganun ka-clear. Pero at least hindi siya kulay chocolate na alam mong maputik. Yan. Pahinga muna Baka yan. Napakabigat yan. Grabe. Tapos may backpack pa akong dala. Yeah. Bali magkakaroon pa tayo ng 2 trips kasi meron pa tayong mga side bag. So hindi pa natin dala yung side bag natin. Thank you po. Ay, yung radio po ba? Kami na lang kukuha doon. Ay, nasan po ba? Wala pa pong binibigay. Iabot na lang daw po. Pupunta po ba kayo? Kukunin ko kanina pamgamit. Sige po. Sige po. Thank you po. Okay, ito na kami sa platform namin. Platform 3. Ay. Grabe lakaran Napasubo sa lakaran. Tingnan mo naman yung kayang kabigat yan. Kaya nga Kunin natin yung doon pag yung tent. Para ng mga gamit. May outlet. Kunin na muna natin yung mga gamit doon. Ay, sige. Huwag na mauulan na. Ako, naiwan ko yung nito. Buksan mo nga. Okay, so ayan, babalik ulit kami doon para kunin yung ibang gamit. Iniwan muna namin dito yung gamit na to. Ayan. So kanina, naglakad ako, tingnan natin kung gaano tayo katagal doon. Paglalakad pamunta rito na may dalang gamit. Tapos ngayon naman, tingnan natin kung gaano katagal maglalakad nang walang dalang gamit. Medyo may distansya rin kasi mula dun sa parking area hanggang dito.
So yung iba kasi akala pwedeng dire-diretso na malapit lang yung ano, ano sa camp area. Hindi po. Wala dun sa parking. Medyo malayo pa. Yung ayun nga, yung kanina pinakita ko. Yung mga car camping lang ang allowed doon. Ayun nga kasi may tatawirin pang ilog. So ngayon medyo mataas yung ilog kasi nga maulan. Kaya hindi rin advisable na daanan na nakamotor. Yan. Maliban na lang kung naka-adventure bike ka o yung mga naka-big bike. Yan, medyo mataas yun kaya okay lang. So ayun nga, ito yung ano, ito yung sitting area, parang pool. So ito yung mga daan, yung mga cement blocks na tinutungtungan. Pero syempre, ingat pa rin gawa ng madulas pag gantong basa. Yan. So ayan, meron mga ganyan, mga pipinok o A-frame na cottages. Yan. Ayan. So may jumping platform dito kung gusto niyo magtatatalon. Ayan. Ayan. So saan pa? So may ilang unit dito ng ano, ng pipinok. So, kita nyo naman, medyo malayo-layo talaga yung lalakarin nyo. Pag doon kayo sa tent area. Maganda naman. Puro halaman. So, ayan, ito yung mga tent area din to. Yung mga yan, tent area din yan. Hindi na siya kasama sa car camping kasi nga may mga divider na siya. So hindi na makakakit diyan. Yan, kung mas trip niyo dito sa Lapag o kaya kung summer naman kayo pupunta, mas maganda dito. Yan. Pero pag summer, ayun nga, kung mapapanood niyo yung video nung iba, medyo mababaw lang yan. Yung agos ng tubig na yan diyan. Ngayon talaga is since tag-ulanan, mataas talaga yung tubig. Yan, ito ata isa sa pinakamalaking cottage dito. Pag about sa pricing nito mga to, mas maganda kumontak na lang kayo sa Facebook page nila para mas updated yung makuha yung pricing. Kaysa yung ilalagay ko dito, maaaring mapanood nyo ito ng 5 months ago, 1 year ago, so mag-iiba na yung pricing. Pero I think yung 500 per pax na pricing nila, hindi nata nagbabago yun. Yan. So all in naman yun, kasama na yung tent pitching. So unlike kasi sa ibang camp area, iba-iba yung singil. So may singil sa entrance, may singil sa tent pitching, tapos may singil pa sa parking. Dito 500, all in na yun. Per pax yun ha, per pax. Tapos pagdating sa pagkain, wala naman silang corkage fee dito. So pwede kayo magdala na pagkain tsaka inumin. Pero yun nga lang daw, pagdating sa alak, so meron lang tayong time sa pag-inom ng alak. So pag naman nagpaano kayo dun, may sasend naman silang guidelines sa inyo. So quiet time, bawal ang speaker, siyempre bawal yung maingay. Siyempre pag nag-iinuman kayo, kaya nga sila may oras ng pag-iinom. Kasi nga, siyempre bawal din maingay. Para hindi na rin maka-istorba sa ibang guest. Yan. So yan, umuulan na naman. Tapos maaraw. Ayan o. Ano ba? Mother Nature. Oh. Ayan o, araw na. So maaraw na maulan. Okay.
pwedeng hindi ako uulan, pero may araw naman. Pahingi na tayo umakit. Ayan. So, packet pa tayo. Ang gamit natin doon, sobrang lakas. Pinahirapan sa Ayan. Oo, doon na tayo, dapat tayo umakyat. So, sa kabila kami dumaan. Mali nga yung way. Dapat tuloy tayo. Oo. Naikot na natin. Ay, hindi. Tama mo ha. Hindi, dito tayo, dito na sa kabila dumaan. Dito kami dumaan kanina. So, dito kami lumusot ngayon. Dapat doon pa lang makita kami. Ah, ito yung Tiger Snook. Oo. Sige na, diretso na. Yan. So, malapit-lapit tayo sa parking area. Yan. Grabe. Oh. Workout to workout. Oh my God. Kaya magbabaon kayo ng tibay ng tuhod at stamina pagpunta dito. Lalo kung sa tent area kayo. Yan. So dito nakapark yung ano natin. Motor. Tapos doon naman yung reception nila. So doon yung confirm yung reservation ninyo. Tapos yan yung entrance. Sige, ayusin muna namin yung gamit namin. So ayan na, nakarating na tayo dito sa Camp Awol. So dito tayo sa platform magtatayo ng tent. So ito yung kinuha ko kasi nga medyo maulan ngayon, kita nyo naman, medyo basa pa yung platform natin. So hindi na ako nagbaka sakali dun sa mismong tent area na malapit sa car camping area kasi nga sabi ko baka bumaha o magsanaw dun sa mismong tent area. Kaya ang kinuha ko itong platform. So kahit naka-platform kayo, same pa rin naman yung babayaran, 500 pa rin per pax. So yan, walang pinagkaiba naman doon. So ayun nga, mas pinili ko to dahil lang sa maulan ngayon. Yan. Pero kung sakali naman magandang panahon, sa akin mas okay yung doon sa may camp area na katabi ng ilog. Pero dito naman, hindi tayo mismo sa tabing ilog, pero okay pa rin naman yung view, maganda kasi mapuno. Yan. So ngayon, mag-setup na lang muna tayo ng camp natin. Yan. Kasi nga medyo padilim na. So hapon na rin kasi mga 4 na tayo nakarating. Bago to, muna natin yung yung tarpaulin na lang muna pala. Yan. So unahin lang natin yung tarpaulin since ayun nga, or yung ating tarp, para kung sakali man bumuhos pa ulit yung ulan is may bubong na tayo. So ayan, ito yung pantukod ko ngayon sa tarpaulin. So iba siya doon sa binubuo na yung pinagdudugsong-dugsong na pole para doon sa tarp. Ito is adjustable na. So pinipihit lang siya. Yan, katulad niyan, tapos pipihit mo para malak. So kahit anong height, pwede mo na siyang i-adjust. So ito yung gagamitin natin as pole para dun sa tarp natin. Okay, so ayan na, try na natin yung tarp natin. So inuna natin tong tarp para lang pag sakaling umulan, may masisilungan na tayo. So ayan na, pinifinish na namin yung pagtatali nung sa tarp. Yan. So okay na muna to. Yan. So yung tent naman yung ilalagay natin. So ayan, tayo na naman natin yung tent. So yung dala natin tent is nature hike na tent. So ito yung tent natin na ginamit dun sa Burawan. Yan. So inuna pala natin, nakapapansin nyo, yung parang aluminum yung natin, ginamit natin na ground sheet.
So, mas makapal siya. Susud mo kaya dito mga. Ay, hindi pala sakto na yan. Tama na yan. Yan, so. Yan, bilisan na lang namin yung pagkakabit gawa ng, hindi na namin iyan yung pagkakabit gawa ng medyo talagang dumidilim na. So, kailangan namin makapag-set up bago dumilim. So, itong tent naman na ito, yung Chua Pro, ito na yung ginamit natin nung biyahe natin o yung camping natin sa Burawan. Yan. So, ayun nga, hindi ko pa nga lang na-upload yung video nung review nung tent na to. Pero, siguro after nitong video or before yung maano to is ma-upload ko na. Tapos, yung cover. So, kabit din natin tong rain fly for privacy kahit meron tayong tarp. Tama, yung ito. So, itong tent naman na ito is kabilaan merong, both sides mayroong pintuan. Kasi yun nga, kahit hindi siya naka-pegs, yung rain fly, may kakabit pa rin natin kasi may buckle type siya. So, papakita ko sa inyo yung tsura ng buckle. Yun nga lang, itong part na to, nakahaba. Ito tayong pagkakabitan. Kasi nga, wala siyang Pwede mo lagyan ng pegs. Kaso ako. bitin. Okay, yan. So, medyo maulan talaga yung natin ngayon. So, kanina nakita nyo, nagmamadali akong ikabit yung tarpaulin natin. Sabi ko nga, baka kasi umulan. Eh, yun na nga. Saglit na saglit lang. Pagkatayo ng tent, yun, bumusan na bigla yung ulan. Kaya, ayan, yung setup natin, hindi na natin naayos. Yan, kasi nyo, yan. Kumakain na. Gutom na. Kasi ng oras na, di pa kami nakapag-prepare ng dinner. Kasi nga, yung biglang ulan. Hindi na nakapag-ayos. So, ayan. Saing na muna tayo. Tapos nagkapinalpin lang muna ako. Tapos, maya ihaw na. So, ayan. Gaano muna tayo sinaing. Lettuce at saka kimchi. So, kumukulo na. Lettuce at saka kimchi. Yan, lettuce at kimchi daw. Yan. So, ngayon, di muna tayo aesthetic. Talagang, ganda talaga pag kahit naman kami, pag umakit ng bundok, pag inaabot kami ng ulan, so talaga yung setup namin, talagang, mas lalo sa bundok, mas lalo mahirap. Kasi humahangin-hangin pa doon. Yan. So, sa ngayon, yan muna. Hanggang sa mga pag-dinner, tapos mag-a-size na kami ng gamit. So, pagkataas ko magluto, saka ko na lang ayusin tong para medyo aesthetic bago kami kumain. Laki pala nito. O yan lang ang dalawa, tingnan mo, di ba nakahaba? Dalawa. Yan o, naghihiwa na ng ang Disney Princess. Nasarap talaga ng tent. Yan. So, ayan, maghihiwa na kami ng ng liempo. So, inihaw na liempo yung ulam namin. So, ayan. Tapos,
dito, yan sa mini ihawan ko lulutuin. So almost ready na rin naman yung ano natin. Yan, yung ating kanin. So after ito maluto, magpe-plating na tayo. Yan na yun. Dinner na muna. Tapos pahinga. Bukas na lang tayo mag-explore kung sakaling makapag-explore. Okay, so ayan, nakatapos na tayo magluto. So kakain na tayo. So yan. So yung inihaw na liempo, then lettuce, tapos kimchi. Yan. Tapos meron tayong soup, cabin corn. Cabin corn, then yung ating siyempre kanin. Ayan. So ayan, kain na tayo. So para mapagpahinga na rin maya maya. Then kinabukasan sana umayos-ayos yung panahon. Medyo talagang napakaulan ngayon eh. Ayan. So kaya kung mapansin nyo nga, medyo hindi ganun kaganda yung ayos ng tent natin. Kasi hirap talaga mag-ayos pag umuulan. Pero naman, ang good side naman dito is masarap matulog pag itong umuulan. Kaya makapagpahinga tayo mamaya na mas maayos. So ayan, kain na muna tayo. Good morning. So, ayan, kinabukasan na to.
Yan. So, ayun, yung ulan, dire-diretso pa rin. So, since kahapon, pagdating natin na umulan, dire-diretso, magdamag, sobrang lakas. Hanggang ngayon, umuulan pa rin. Yan. So, talagang mukhang hindi tayo makapaligo sa ilog. Gawa ng, tingnan natin yung lagay ng ilog ngayon. Talagang kahapon, kung napanood, kung sabi ko kahapon, hindi nagkukulay brown yung ilog dito, kahit maulan. So, sa sobrang lakas ng ulan kahapon, grabe. Kagabi pala, sobrang lakas ng ulan kagabi. Yan. So, ito na ngayon yung itsura ng ilog. Nagkulay brown na siya. Ayan. So, hindi na rin siya safe paliguan. And sadly, hindi rin tayo makapag-falls. Gawa ng delikado nga. Siyempre, hindi tayo susugal dun. Gawa ng gantong bumabaha eh. Sana yung maganda mapuntahan din dito eh. Saka yun nga, yung iba pang spot dito, hindi pa namin napupuntahan hanggang ngayon. Kasi nga, ayan, umuulan. So, hindi pa namin napupuntahan yung hanging bridge. Siguro maya-maya, bago kami umalis. Tapos yun pala, yan, dun sa taas, dito sa camping area, yan sa hanging platform. Ayan yung mga hanging platform. Yan. Tapos dito naman yung ground platform na tinatawag nila. Yan. So, ayan. So, doon kami. Yan. Yan yung ground platform. Tapos doon naman sa may taas, ayun yung ano, CR dito. So, malinis naman yung CR dito. Maganda yung CR. Yan. Tapos yung lababo nandun din. Yan. So, ayan. Itong amin is ground platform 3. So may katabi pa isang platform dito. Dito sa amin maganda yung napwestuhan namin kasi nga may mga puno. Madaling pagtalian ng ano, ng tarp. Ayan. Yun nga lang, buti na lang ito hindi lumalakas yung tubig kasi sa likod ng platform namin. Yan, may parang batis. Ayan. So dalawa yan. Pati dito sa kabilang platform meron din. So dire-diretso yung tubig dito. Ayan. So, ganyan yung setup ng platform na, yun ganyan pala yung setup ng tarp at saka tent namin. So, okay naman, safe na safe naman, gawa na naka-elevate naman yung ano namin eh. Yung tent namin. Kaya hindi kami binaha sa loob. Yun nga lang, sa sobrang lakas talaga ng ano, ng ulan kagabi, may pumapasok sa gilid, gawa ng yung angge. Masabay yung hangin. Yan. So, puntahan natin yung ano, swimming area. Tingnan natin kung ano yung itsura. Kasi itong ilog mismo, medyo talagang negative paliguan ngayon. Tapos ayun nga, kulay brown. Pero syempre malamang yung swimming area, ano na rin yun. Kulay brown na rin yan. Hindi naman galing yung tubig dyan eh. Ayan. So ito yung sa platform pa dito. Ayan yung malaking platform dyan. So bawat platform naman meron siyang ano, ilaw at saka meron siyang socket. So pwede kang mag-ano, mag-charge. Yun nga lang, ngayon nga umuulan. So parang ayaw ko mag-charge, baka masira yung gamit. Pero kung hindi naman umuulan, makakapag-charge ka. So, ayan. Ito yung swimming area kahapon. Ayan. So, pakita ko sa inyo ang itsura niyang kahapon. Ngayon, tinanggal nila yung ano. Tinanggal nila yung barrier dun sa dulo. So, siguro umapaw kagabi. Sobrang lakas. Ayan o. Tinanggal nila yung barrier dun sa may dulong yun. So, nawala yung tubig dito. Puno to kahapon eh. Ano? So, puno yan kahapon. Lakad po tayo dun.
So mukhang hindi natin masusulit yung visit natin ngayon dito. Sisend nga dahil nga sa weather. Pero yun, it is what it is. Yan. So ito yung kahapon mo, yung talunan, no. So kung kahapon mataas pa yung ano dito, mataas pa yung tubig. Ngayon, ayun nga, tinanggal na yung barrier dito sa anong to. Kaya wala muna yung swimming area. Wala ka rin maliliguan talaga. Gawa ng bahanga. Ayan. Lakas ng daloy. Saka hindi rin ako maliligo. Sobrang lamig. Grabe. So, ayan, ito yung camping area. Ayan. So, dahil nga sa malakas yung ulan kagabi, talagang tumaas yung tubig. So, ayan, regularly naman kasi hindi ganito kataas yung tubig dito. Ayan. Dahil nga sa malakas na pag-ulan na magdamag, ayan, medyo mataas yung tubig. So, dito nakakapasok pa dati yung mga motor. Ayan, doon sa may tulay na yon. Pero ngayon, hindi na kaya. Kasi medyo mataas na nga yung ano. Mataas na yung tubig. Ayan. So, yun yung tulay. Tapos doon naman sa taas, dito, yung mismong parking area. Ito yung entrance. So dito dumadaan yung mga nagka-car camping. Yan, sa may tulay na yan. Sa tawid ng ilog. So, ngayon nga, baha. Ayan. Yan, so dito nga yung daanan ng mga nagka-car camping. Tapos syempre dito man sa may taas, yung mga katulad namin na yung sakyan o yung motor is nakaparada sa taas. So dito ang daan nyo. Tulad ng pinakita ko sa inyo kanina o kahapon. Ayan. So medyo malahaba-haba talagang lakaran to papunta ng tent area. Ayan. Kaya magbaon kayo ng stamina. Kasi lalo kung marami kayong dalang gamit, talagang mahaba-haba bibilin nyo. Although makakapagpakakisuyo naman kayo doon sa mga personal nila dito. Pero may times kasi katulad namin, pagdating namin wala kasing available. Siyempre ang available lang si ate, nakakahiya naman. Ayan. Segway pala tayo. Dito yung daan papunta ng, ayan, yung zipline, swing, spider web, wall climbing, siya rappelling. So, pataas pa daw to. Tapos, ayun nga, medyo malayo pa dito yung tent area. So, ayun nga, kung dito naman gusto nyo mag-ano, mukhang okay naman. Kaso nga lang, kung tulad nung buhos ng ulan kagabi, hanap kayong spot na hindi abutin ng tubig. Yan, katulad nito may mga spot na may mga tubig eh. Yan o. Itong spot naman na to, yan o. Malinis naman dito, wala namang ano. Kaso nga lang yun, mabato. Talagang kailangan nyo magbaon ng airbed o yung mga kapal-kapal na higaan. Kasi kung mag-sleeping bag lang kayo, o kaya yung mga maninipis na higaan, mararamdaman nyo yan, masakit sa likod yan. Kaya ako, yun yung kinuha ko kasi alam kong maulan ngayon. Tapos ayun nga, hindi naman makakapalan yung pad natin. Kaya mas pinili ko yung platform. At least doon, makakahiga ka ng ayos, makakatulog ka ng ayos. Unlike kasi ng
sa ganyan. So narasan ko din yan katulad sa Batangas, yung puro bato. Medyo masakit talaga sa likod yun, dahil lalo na pag ano, manipis yung ginagamit mong pad, ramdam na ramdam mo yung ulbok ng mga bato. So ayan, pabalik na tayo nito sa tent area. Kaya kita nyo kung gaano kahaba ang lakarin dito. Medyo malayo-layo talaga. Ayan. Pero yun naman yung kagandahan, kung sakali naman kayo pupunta ng magandang panahon, maganda kasi malaki yung i-explore ninyo. Hindi maliit yung lugar, malaki yung lugar. Yung nga lang talaga, medyo malas lang kami gawa ng inabot kami ng ulan. Although kahapon magbiyahe namin from San Pablo, Laguna, maganda naman yung panahon. Kaso nga lang, pagdating namin dito sa may Pami, doon na nag-start yung pag-uulan. Kasi yun nga, dito sa Campo Wall, talagang dire-diretso yung ulan since dumating kami hanggang ngayon. So okay pa naman sana tumalon dito. May jumping area. Kaso nga lang, wala yung swimming area. Naka-drain ngayon. Kasi nga dahil sa baha. Saka yun nga pala, yung maganda rin dito, kahit naman na ulan, maulan, hindi ka masyadong puputik. Kasi may mga ganito, yung mga concrete blocks na tungtungan. Ayan. So rin sa may pot area, ayan, hindi rin ganun kaputik. Tapos may mga ganito sila, oh. Ayan, yung mga log o piraso ng kahoy, pwede mo tungtungan. Hindi naman siya ganun kadulas. Tapos medyo gravel yung iba, kaya hindi masyado nagpuputik. Ayan. So ayun, hanging platform ang nandito at saka yung ground platform. So dalawang klase. Sa ground platform, inclusive yan sa 500 pesos na fee. So pwede ka mamili kung ground platform ka o yung kanina sa may car camping area. Pero pag dito sa hanging platform, yan, puntan ulit natin, 2,000. So ayun yung minimum nila dito sa hanging platform. So 2,000 pesos dito. Inclusive na yun sa ano nyo, sa kung ilan man kayo dun na ano. Halimbawa kasi kung tatlong 4 below, 2,000 mabayaran nyo. Yan. May mga kabayo pala doon at saka baka sa kabila. So yan, sabi ko nga, pag dito sa hanging platform, 4 person below, kasama na yon. Pero pag halimbawa nag-exit kayo sa 4, may additional. So 2,500 na yun. Halimbawa may 5 kayo, 2,500 na siya. Kasi yun nga, mas ma-advise ko para maikot nyo ng ayos to, huwag kayo mag-overnight lang. Mag 3 days 2 nights kayo na stay dito, para ma-explore nyo na maayos. Kasi kung halimbawa katulad ito, nataong kayo na may paulan na araw, at least may extra day kayo para makapag-explore ulit. Yan, kami overnight lang kami dito eh. Kasi may pasok ulit na yung asawa ko kinabukasan. Kaya sa akin, ang marirecommend ko sa inyo kung naka-tent lang kayo is mag-ground platform kayo kung sakaling available pa. Pero kung mas trip nyo naman doon at meron naman kayong air mattress, mas okay din naman doon sa ano, sa may car camping area. Kasi ang problema dito sa platform,
Katulad niyan, kung ganito yung makukuha ninyo, mahirap magtayo ng tag dito ng tarp kasi wala kang pagtutusukan, so wala kang pagtatalian. Unlike doon sa nakuha namin pwesto, at least meron kami pinagtalian na puno magkabila. Yan, tapos sa gilid yan may puno rin kaming napagtalian, so dalawa sa front. Kaya nangyari yung dalawa sa likuran, yun na lang yung nilagyan ko ng pole. Yan, tapos dito na siya nakapeg sa may ground. Yan. So secure naman siya kahit malakas yung hangin kagabi, hindi naman nasira yung tent natin, ay yung tarp natin. Yun nga lang, pumapasok siya doon sa ilalim. Yan, ito natin. Dito sa ilalim ng tent. Yan, dyan. So kaya binaba ko yan. Kasi umaanggi siya pag malakas yung hangin. So since mesh yung taas ng tent ko, pumapasok yung tubig doon pag hangin. Kasi nga, sinamahan pa ng malakas na ulan. Yan. So ayan yung ating platform. Yan. Ito is P3. Kung sakaling kung gusto nyo i-request to, baka pwedeng i-request. Yan. Platform 3 to. Yan. Kasi dito pwede kayo maglagay ng hammock. Yan. Doon sa kabila, hindi ka makakapaglagay. Same dun din sa kabilang platform dito sa tabi namin, hindi ka rin makakapaglagay basta ng hammock. Although yun, meron naman, kaso wala na sa platform. Yan. So yan, tapos na tayo sa paglalakad. So breakfast na muna. Tapos maya maya kasi pack up na rin kami. Gawa ng 11 yung check out namin dito. Yan. So yan nga, sabi ko nga medyo magulo. Hindi kasi kami makapag setup kahapon ng maayos. Gawa ng sobrang lakas ng ulan. So talagang madalian yung setup namin dito. Buti na nga lang, naitayo ko agad yung natin, itong tarp natin. Yan. Mas madalian ng habang nagsasetup, umuulan ng malakas. Yan. So, corned beef, egg, may soup, may pandesal. So, may tira pang kagabi na yempo at saka kanin. So may tira pa kagabi, medyo marami niluto namin. May lettuce pa daw. Kalimutan na ang kimchi. May kimchi pa daw. So ayan, sige, kaya na muna kami. Yan, mula dyan sa parking area, pagbaba ninyo dito. So ito yung nasa dulong daanan kasi meron pa dong isa sa kabila. Pero ito yung nasa dulo, pagbaba nyo dito. Yan. Nandito yung fish pa. Yan. Ito yung fish pa nila. Tapos katabi naman yan is yung koi pond. Ayan. Ito yung mga koi nila. Dami nilang koi. Ayan. So nasa bukana lang to. Sa may harapan lang. Ayan. Bago bumaba dun sa footpath. Papunta rin sa Tent City. Ayan.
Dito yung mga koi. So ayan, kahit umuulan, pilitin natin na makita yung ano kasi sayang na rin man yung punta natin dito. So tingnan natin yung hanging bridge, spider, tsaka yung sa zipline tower doon. So dito yon, may ano naman sila, may signage naman sila. Ayan. So medyo mataas-taas na akyatan to. So dito naman, kung kunwari is check out na kayo, pwede pa naman kayong maglibot dito sa property. Yung may para mini falls doon. Yan. So, kailangan lang nakapack up na yung gamit nyo. Kumbaga hindi nyo na ino-occupy yung platform o yung space. Pwede na kayo mag-ikot-ikot. Yan. So, libre naman dito mag-ikot-ikot kahit lampas na sa oras ninyo. Mali mo yung post nila? Ha? Sabi nila. Hindi. Yun pa. Oo. Pwede maligo din. Yan o, may parang falls. Yan. So sige, akit muna kami. Mukhang hihingalin, ang taas-taas oh. Ang layo pa. Hihingal na ako. Yan o, taas pa. Yan. Oh my God. Okay, so ayan. Malapit na. Ayan o. Ang taas. Nang lalakbayin. Ayan. So ayan, nasa kaliwa yung hanging bridge. Tapos up ahead yung tower nila kung nasaan yung giant swing. Yung wall climbing. Tsaka rappelling ba? Basta yun. Yan. Naglahi tower. Sinaglahi Tower. So doon na muna tayo bago tayo magpunta ng hanging bridge. Oh my God naman. Tingnan mo pa. Tingnan mo na pilit tayo. Medyo ang tarik ng hanging bridge oh. So, Nasa dulo niya yung spider web eh. Yan. umuulan. Tapos maulan pa kaya ito na lang muna yung unahin natin. Yan. Ayun may CR. Ayan, may CR. Yan, may CR. Kung sakaling naihikay dito sa taas, may CR naman doon pala dito. Ay, ayan o. Sinaglahi Tower. Ah! Pagod. Yan. Tapos itong ano, giant swing at saka wall climbing. May additional fee siya. So, 500 package na yon. Yan. Ito yung giant swing. Yan. Yan. Tapos sa taas naman is yung tower nila. Yan. Pwede daw umakyat dyan. Yan. Nakahinga nga lang kasi sobrang taas. Ayan o. Yan. Nasa baba yung hanging bridge sa kanan. Tapos sa kaliwa naman, doon tayo galing from the pavilion area or yung kanilang pipinok area. Lipat lang natin yung wall climbing area nila. Yan. So para sa activity na to, additional 500 kayo. Yan. Okay, so try naman natin akyatin itong tower. Tingnan natin kung anong merong view sa taas. So, ilang palapag din to. Diba? Ang ganda ng view. Yun, meron pala dito. Ayun yung pinakataas. Tingnan lang natin yung view dito.
Ayan ang view dito sa taas. Meron bang sa pangakyatan? Kasama sa kuya. Yung paikot hagdanan. Okay. Dito yung sa kuya. Ayan. So may space pa dito. Parang ito yung rappelling yata yan. Ito yung meron. So hakit pa tayo sa pinakatuktok. So may fear of heights pa wag na. Yan. Ba, maganda. Yan. So dito may net. Yan. So ang ganda ng view. At umulan. 360 view. Yan. Doon na rin. So ayun, skywalk. Ito tayo doon. 2 person lang daw dito. Ayan. Maximum capacity. Wow. Nakalula. Nakalula nga. Take off your shoe daw. Oh. Ay. Dito tayo. Nakakatakot. Ah! Feeling ko malalaglag ako. Hindi mo pala ako pwede doon sa Monte Maria. Grabe. Diyan ka tumungto sa may ano. Nakakalula. Yan o. Nakakalula. Ang hirap pag tumungo ka. Hindi mo malalaglag ka. Hindi mo malalaglag ka pag tumungo ka. Iwag ka tumungo. Parang ayoko na. Hindi pala ako pwede sa Monte Maria pag ganito. Siguro yun. O yan o, ikaw. Ayun. Diyan ka lang saan, huwag ka tumungo, diretso ka lang. Huwag ka tumungo, huwag ka titingin sa baba. Woo! Grabe, nakakatakot na. Akala ko wala lang eh. Sabi ko, kaya naman yun. Tatawa ako sa mga ano. Pero totoo nga, nakakatakot pag tumungo ka. Ito naman ko sinasabi na nakakatakot. Nakakatakot naman talaga pag tumungo. Huwag ka tutungo. Huwag mo na kasi sabihin. Ano tuloy yung brain ko na nakakatakot. O, sige. Go. Woo! Akala mo wala lang. Pero pag pag nakatungtong ka na doon sa glass, tapos tumungo ka dito, yan, pag nandito ka lang, pag tumungo ka, okay lang, hindi ganun nakakalula. Pero once na tumungtong ka na doon sa glass, at naandun ka na wala ka ng ano, grabe! Grabe, nakakalula talaga. Parang hindi ko kaya tumungtong sa ano, try ko tumungtong sa may mismong gitna. Ayoko. Wow! Ngayon ko lang nalaman, may fear of heights pala ako. Ayan o. Oh, nakakatakot siya sa personal. Siguro pag pinapanood nyo to, akala nyo OA lang ako. Pero once na ikaw na yung nagtatry, grabe. Nakakatakot talaga. Pag tumungo. At tingnan mo yung palagay niya sa alin ng style. The camp na Ayan. tayo for So ayun pala yung zipline. Ayan. Ah, dito yun sa So ayan. Ayun yung skywalk. Nakakatakot. Tapos ayun zipline. Papunta na sa kabila. Tapos nasa baba naman nun yung mismong hanging bridge. Kailan pa uwi kami eh? So yan, punta naman tayo ng hanging bridge. So ayan.
natin. Medyo parang delikado, pababa kasi sobra. Medyo pababa ng sobra yung hanging bridge. Iba yung incline niya. Hindi siya katulad nung ibang hanging bridge na napuntahan ko. Tayo ngayon ng Spider Web. Yan. So dito ingat lang kasi malalaki yung agwat. Alanganing handaan na alanganing beach. Tandaan man. So ayun nga, pauwi na tayo from Camp Awol. So hindi na ako nakapag-record mula dun sa Camp Awol. After natin pumunta dun sa hanging bridge, sa tower, kasi medyo lumakas na naman yung ulan. Yan, so basang-basa kami. So I think part 2 ng part 2 ng Sinaloan. Ayan, ganda ng view. Yan, so dito na ako nakapag-record kasi dito na medyo tumila na yung ulan. Doon kasi talagang simula pagdating hanggang pag-alis namin talagang buhos ang ulan eh. Kaya yun, wala na ako na-record. So gamit ko kasi is Insta360, yung X3. Then ang problema doon kaya hindi ko rin magamit siya sa ulanan is hindi original battery na yung gamit natin. So aftermarket na siya. Yan, so mahirap naman isugal na ibabad sa ulanan yung Insta360 natin na ang gamit natin ay yung aftermarket na battery. Yan, although kung halimbawa naman kasi na original battery pa yung gamit natin, yun, medyo lumobo na kasi yun, is okay naman siya. So waterproof naman siya on a certain degree. So halimbawa katulad niya medyo umuulan-ulan lang, yan, pwede mo pang gamitin siya. Huwag mo lang nga lang siyang ibababad ng matagal na lalo malakas ang ulan.
Yun. So ito nga lang, talagang kahit medyo mahina pa yung patak, talagang tinatago ko na kasi nga syempre ito lang yung gamit nating camera para sa pagbablog. So mahirap naman na pati ito is masira. Yun. So kaya yun, dito na kami, pauwi na kami ulit ng San Pablo sa Laguna. So hinapon na kami ng alis doon kasi nga nag-picture pa kami doon kasi medyo gumanda-ganda ng konti yung panahon before kami yung pag-check out namin. Sabi ko nga pwede kayo mag-stay doon kahit check out na kayo, pwede kayo maglibot-libot. Ang mahalaga lang doon is napack up nyo yung gamit nyo doon sa area kasi may kung sakali may gagamit pa. Pero after nyo mag-pack up, pwede pa kayo mag-stay. Yun, pwede kayo maglibot-libot doon, punta kayo doon sa hanging bridge, punta kayo doon sa tower, yun, mag-picture-picture. Yan. So ayun, pwede nyo gawin yun after nyo mag-check out. Kung sakaling bitin kayo sa tulad na nangyari sa amin na talagang bitin talaga kasi halos inulan kami dun eh. Yan. Kasi nga overnight lang kami, hindi kami nag 3 days 2 nights kasi nga syempre yung asawa ko syempre kailangan magtrabaho ulit, bumalik na ulit sa Manila. Yan, so hindi na pwedeng umabsent. Kaya ayun lang yung natin. Wow, ganda na pala yan. Yan, so ayun lang. So kita-kits ulit sa next na natin, next na gala natin. So may mga naka-line up na ako na gustong puntahan. Budget na lang syempre. Inayos pa natin yung budget at saka yung oras para doon. Syempre lalo ngayon na medyo maulan ngayon taon na to kumpara last year Kaya talaga hindi ako pag-ikot. Tapos isa pa dyan yung ibabalik ko nga yung ating fishing. So itatry ko naman yung bukod sa camping, magpi-fishing din tayo. Catch and cook kung pwede. Yan. Kung hindi naman syempre, kung hindi naman natin makakain yung isda, syempre catch and release tayo. Yan. So ayun, salamat ulit sa panonood. At syempre huwag kakalimutan like and subscribe tayo. Tapos kung may mga tanong kayo, comment lang kayo sa baba. At saka kung may mga suggestion kayo, comment nyo na rin sa baba. Yan, thank you. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.